So ito no, gagamit tayo ng WD-40 pang linis ng magnet ng ating gulong, ng ating motor hub. So try natin kung effective yung WD-40 dito kasi kinalawang siya. Yan o. So puro kalawang yung ating magnet, and then yung kanyang stator doon is puro kalawang din. So kinakalawang to dahil yung minsan nilulusong ko kasi sa baha, and then yung bearing niya is pwedeng pasukan kasi ng tubig. Yan siya. So nilinisan natin siya ngayon. Try natin kung effective yung WD-40 pang tanggal ng kalawang. Gamitan natin ng brush no, pang alis ng kalawang. Naalis yung kalawang niya, pero yung mga tingnan natin, applyan pa natin siya. So yung ibang kalawang niya, yung mga surface na kalawang is parang naalis naman. Pero yung ito, yung parang ganito, medyo hindi siya maalis. So try natin. So yung WD-40 is ano siya, pang alis siya ng kalawang, and also mayroon siyang yung kapag in-apply mo siya is may protective layer siya na nilalagay sa pinaglagyan mo ng WD-40 pang kontra sa kalawang. Parang grabe yung kalawang dito no. Baka kailangan natin gamitan ng liha. Pero kapag hindi ko sure kasi kapag ginamitan natin ng liha, baka maupod siya. Ayun na. Try ko nga, check kung pwede natin gamitan ng liha. Yung mga fine lang na liha siguro. So nagamitan siguro natin to ng liha no. So ayan, nalinis na natin pero parang kinain na natin ng kalawang yung ibang part ng magnet no. So gagamitan natin siya ng P1000. Wala ako dito mga 400 or 600 kasi na na on paper. So try ko tong muna, P1000. So dapat mahina lang yung pag sand dito kasi kapag grabe yung init na, kapag ginastos mo talaga grabe yung init. So kapag grabe yung init, madedemagnetize yung magnet kasi yun, yung alignments ng magnet is mawawala na kasi nainit siya. So kontra talaga ng magnet yung init. So dapat as much as possible mahina lang yung pag natin, hindi dapat mag-generate ng grabing init yung pag sa sand natin nito para hindi ma-magnetize yung magnet. Anyways, ayun. Try natin ngayon. Hindi ako sure kung effective to no, pero so far naalis niya naman yung mga kalawang. Kasi hinihina lang yung natin, pag sand natin na hindi siya mag-generate ng init.
Tapos dapat hindi talaga grabe yung pagsand mo kasi baka ma-deform yung magnet. Tama lang na maalis yung kalawang. Siguro yan, mahina lang, tapos take breaks lang kapag nagsasand ng magnet para mag cool off if ever nagge-generate talaga ng init. So itest natin kung gagana to. Pag hindi, hindi bye-bye, bibili na lang ako ng bagong hub. Mga 7 kilowatts and up yung kailangan natin para makapag tayo makaakyat sa bukid, kasi mabibigat yung mga camping gears na dinadala natin. Ayan. Nice. Ilan tayo dito ng tissue para alis ng dumi. Yun kasi. Sealant ata to. So ayan, ito na yung na-cleaning natin. So hindi talaga siya malinis, may kalawang pa rin siya na mga tira-tira, pero malalim na kasi ito ng mga kalawang. Hindi ko na siya pwedeng pinuhin pa mismo ng sandpaper kasi malalim na siya. Magde-deform na yung magnet kapag pinilit ko pa siya na isander o sandpaper. Siguro baka other chemical siguro na pangalis ng kalawang, pwede ako sigurong mag check, pero ito siya currently. Ayan na siya. Siguro try ko bumili ng pang anti-rust or rust remover na chemical na parang sinispray lang siguro or something. Ano to? So ayan siya. Medyo yung mga malalalim, yun yung may mga tira-tirang kalawang. Yan. So for now siguro ito na lang muna. So next time bibili ako ng rust remover na chemical na spray para deep clean talaga siya. Or try ko siguro padaanan ito mamaya or bukas ng parang steel brush. Hindi ko sure kung effective. So steel brush siguro para maalis pati yung mga malalalim na nakain ng kalawang. Yan, try ko na lang. At yung mga nagamit natin kanina na mga tissue at yung sandpaper, tissue na lang yung ginamit ko, pang alis na or panglinis din. Yan, so bukas stator naman yung lilinisan ko. Okay, so ayan iniwan natin na may WD-40 overnight yung magnet natin.
para makakreate ng protective layer. Pero actually, I think dapat at least 10 to 15 minutes lang siya na iwan mo. Tapos, after nyan, alisin mo na lang yung mga excess na oil. So, kung makikita mo dito, yung mga excess oil pa siya, basa siya. So, pwede mo na siyang alisin once na lumipas na yung 10 to 15 minutes, no? So, ayan. So, alisin natin yung oil. Pwedeng tissue or mga rag or something. So, pwede mo. So, ayan siya. Alisin lang natin sa tissue. Ayan siya, no? Ayan. So, ayan siya. So, alisin lang natin. So, ayan, no? Alisin lang natin yung excess na oil gamit yung tissue. So, parang hindi naman ma-remove yung protective layer ng pang anti-rust nito once na lumipas na yung 10 to 15 minutes. Ayan. Saka overkill na yung overnight natin na iniwan. So, make sure nyo na maalis yung mga excess oil kasi flammable yung oil nito, and kapag uminit yung motor hub nyo, halimbawa possible magkaroon ng issue like apoy or something kasi flammable yung oil nito. So, dapat possible yung residue na is maalis siya ng mga excess oil niya. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, mayroon pang mga oil dito, no? Na excess oil dito. Ganda. So, gagamitan natin to ng blower siguro para maalis siya. Try natin. Gamitan ng air blower. Ayan siya. So, mahirap. Hindi na ito makukuha ng tissue, no? Kasi nandito na siya sa pinakaloob talaga. Ayan. So, gagamitan natin ng blower. Try natin kung effective siya. Ayan. Ayan o, so far, ayan, naalis na natin yung excess oil. So, medyo may mga konti na lang na natira. I think, hindi ako sure kung oil nga ba yung natira dito or something. Pero ayan siya. Kanina is, binoblower ko lang siya. Tapos, pag may mga naaalis na oil is, ayan, pinapahilan ko lang ng tissue para ma-absorb siya sa tissue, no? Hindi na siya kumalat sa ibang parts ng magnet.
Also, ayun nga, yung ibang ano niya, yung ibang kalawang niya actually parang natunaw siya ata nung paglagay natin overnight nung WD-40. So may mga kalawang na mga natira-tira pero maliit na lang actually compared nung kagabi. So yung mga talaga, may mga kinain talaga na parts is parang wala na siyang kalawang actually. So good thing din na iniwan natin siya overnight na. Yun siya. So mali pala yung procedure ko kahapon. Dapat is before ko siya brush, dapat iniwan ko muna yung WD-40 sa magnets mga around 10 to 15 minutes before ko siya i-brush para makain or ma-absorb or ma-disintegrate or matunaw ng WD-40 yung mga kalawang. Ayan siya, no. Ayan, so ito ngayon yung ating stator ngayon. May mga kalawang din siya pero light lang naman yung mga kalawang niya, pero gagamitan natin siya ng WD-40 din. So ayan, so gagamitan natin siya ng WD-40 pang alis lang ng kalawang dito. So light lang naman yung kalawang niya. I think meron siyang parang protective layer din. I mean, parang nilagyan ata siya ng pang anti-rust pero kinalawang pa rin siya. So yan, try natin siya gamitan ng WD-40. Mga 10 to 15 minutes na application tapos brush natin siya. Hindi pala recommended na gumamit ng WD-40 sa stator, no? So mali yung ginawa ko. Ano siya kasi, conductive yung WD-40 and then medyo sensitive yung stator natin sa mga electrical sensitive yung stator natin kasi may mga windings to dito na hindi dapat mag-short. So ayun siya. So mali yung ginawa ko kanina. So yan, hindi na tayo muna gagamit ito. Alcohol siguro or light brushing lang yung gagawin natin sa stator. Yan siya. So gagamitan ko siguro ng alcohol to mamaya para maalis yung WD-40 dito. Pero brush ko na muna siya kasi may WD-40 na to para maalis lang yung pinapitan ng WD-40. So meron tayo ditong alcohol, ano. So isopropyl alcohol. Yan siya. Try natin to. So ito, yung isopropyl alcohol is ano siya, mas maganda siya kasi hindi siya nag-iiwan ng residue, unlike sa WD-40, may residue siya. Hindi pala, ethyl alcohol pala yung laman nito, although case lang kasi to tapos nire-refill ko lang. So ethyl alcohol okay naman siya, I think. Same lang naman sila, pero I think mas mabilis lang mag-evaporate yung isopropyl alcohol compared sa ethyl. So yung nagamit ko dito na alcohol is ethyl alcohol siya, yung plain pangalan niya. So nire-refill ko lang kasi to, kaka-check ko lang. Ayan siya. So try natin siya, spray lang natin dito. Yan hanggang gamitin natin pang tanggal ng, kasi yung tissue is parang may iniiwan siya na mga residue. Ito na lang yung gagamitin natin pang linis. So
So yun na, gamit tayo ng medyo fine na sandpaper, P1000 grit na sandpaper. So, dapat light lang na pagkuskus. Yun siya. So, ayan na. Natapos na natin lihahin yung stator. So, kung makikita nyo, ayan, nalis na natin mostly ng mga kalawang niya. Although, hindi talaga natin makuha yung mga, yung mga deep talaga ng mga kalawang. So, may mga itim-itim pa na makikita. Pero yan, so far, yan lang yung ginawa natin. Ayan siya. So ito yung mga previous niya na parang coating ata to, hindi ko na siya inalis. Ayan siya. Pero bibili ako ng rust inhibitor. Kalimutan ko yung pangalan. Siya, rust inhibitor siya. Para protection sa kalawang as isa pinga future, no. So mga around 2,000 plus yun, and Boeing company ating gumawa. So wait na lang natin dumating, siguro maka next week dumating na yun. Applyan natin to, and yung magnet also applyan din natin pang anti-rust. Next natin na gagawin is ito, aalisin natin yung mga hall sensor nya, papalitan natin ito. So yung tatlong hall sensor nya, ito lang muna yung papalitan natin for the meantime. Tapos i-test natin kung gagana siya. Pag gumana siya, palitan na natin yung hall sensor din dito sa baba. So aalisin natin yung housing na to sa baba. Ito yung housing na to. Alisin natin ito yung sa baba na to na housing. Then palitan natin yung another 3 hall sensor dito, kasi meron siyang dalawang set ng hall sensor wires. So ito, then ito. Try natin. Ayan lang tayo siguro for now.